Praise the Lord. Salamat kay choir. Salamat sa Ginoo. Amen. Salamat nga makaingon ta nga mubarog ta tubangan sa Dios nga muingon ta nga kita giluwas sa Dios. Wa ta maluwas tungod sa atong kaugalingon, dili kita mo'y nagluwas pod sa atong kaugalingon kundi si Kristo mo'y nagluwas nato. Salamat kay choir. Okay, salamat sa Ginoo nga we are saved. Amen. To God be the glory, no, ang atong choir by the grace of God. Kaisa ra ni mag-practice sa usa ka semana. Karon kung gusto mo mangita ganang choir nga kaisa ra mag-practice dire ra dali sa iligan. Ang uban mag-practice biag tagtulo kag tag-upat. Then usa pa ikanta nila. Pero dire, kay Sara praktison. Salamat sa Ginoo. Okay, mga kaigsunan, salamat we are saved. Unya, dili lang kay giluwas tas Ginoo, gibuhi pagyud. Amen? Itagaan ta niya sa atong mga panginahanglan kada adlaw. Bago kong nakoy gitan-aw kaganina, mga tao ba nga dito nagpuyo sa ilalom bitaw sa kanang mga flyovers before mo anap naa sila sa ilalom, ang uban naa sa ilalom sa tulay, ana ra kataas ang ilahang balay, ana ra kataas. Inon konkreto noon kay ang atop nila ang atop mao man ang karsada. Kunya wa kay sila silingan. Pero ang point dia nga salamat as Ginoo nga sa atong balay labi na sa bukid, no. Indutang po yan sa bukid Basta na lang tay pagkaon okay ra na, no. Pero magpuyo kag bukid wa kay pagkaon perting lisura pod. Salamat sa Ginoo nga we are saved dayon gitagaan tag balay, gitagaan tag pagkaon. Oy salamat dahil si Noah nakaabot. Pantor smiling kay si Jumanin. Vida, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, I don't know kinsa nang uban dia pero di kay ko kakita, no. Pero sa kabutang nalipay ko nga niya mo. Amen. Wow, salamat we are saved by the grace of God. Maninug lang tanan palihog. Atong abli atong Bible sa familiar kay nga verse pero daghan ta mga bersikulo ato ang pamalandungan ron. About the foundation unsay foundation o unsay rason ngano nga we are serving God. Okay, sa John chapter 10 verse number 27 hangtod sa verse number 29. Familiar kani siya nga verse nato. Okay, so atong dunganog basa palihog. Itong basahon, John chapter 10 verse number 27, 28, and 29. Atong basahon, ready? Go. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which is given me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Okay, magpray ta. Salamat Lord, you are the God of Israel. Ikaw ang among Dios. Usab Ginoo. Salamat imo kaming giluwas. Itagaan nimo kahigayunan nga kami makadaig sa imong ngalan. O salamat Lord nga kaming gitagaan og kahigayunan nga makapuyo pa. Salamat sa imong pag-supply sa among mga panginahanglan, pagkaon, balay, nga kapuyan, doon namin nasod nga doon namin kagawasan sa pagwali sa imong pulong o pagpaminaw sa imong pulong o Diyos. Lord, salamat kayo sa mga Kristohanon nga niya din mo silang gitagaan o kadaugan o mao na rason nga nung niya sila kauban sa simba karon. Salamat o Diyos sa imong kamayo sa imong kinabuhi. Lord, I pray padayon na ang pagdasig sa matag usa namo nga kami makaplagan nga faithful hangtod sa imong pagbalik o Dios.
Amo ning gampo in Jesus name. Amen. Ulihog maglingkod, salamat kay Ginoo. Praise the Lord. Atong isgutan karon mga kaigsunan kini gitawag og the eternal security of the believers. Eternal security. Actually, na ako'y gi-studyhan karon mahitungod ning pagbuhi bitaw og manok. Dili ingon nga manugal. Kundi ako gikinahanglan ang diman kayo ang labi na ang kining mga manok kay ginahanglan man gyud nato nga naay mga pagkaon. Anyway, ang bot pasabot nako mga kaigsunan nagisgot og sa imong pagseminar og manok naay gitawag biosecurity. Unsaon nga dili sila mamatay nga nana ba. So doon na mga gitawag vaccines nga nana. Pero sa kabutang ako nahibaw-an karon nga purti naghanap ng vaccine sa manok. Abi na ko 4 ra ka buok o 5 ra ka buok daghan man dayong vaccine na. Meaning dili sometimes moapil tag mga seminars dili kompleto usahay ilang ihatag nato nga information. Napamuda? Dili kompleto. Matod pa sa instructor sa Arnes, ningan siya nga ayaw itudlo tanan nga ang klase sa bunal pagbilin og kanang imuha. Kay nga naman basig kanang imong gitudloan, basig musukol na nimo. Ang buot pasabot sa diha nga gitudloan ta, do dili tanan gipangtudlo nga rin nato. Pero ang butang akong nakita no mahitungod sa ato ang gitawag relationship with God. Tanan iyang gihatag nato, walay gibilin. Ang buot pasabot, we are complete in Him. Actually ako nahibawan nga daghan pa day sa kabutang ako nakita nga dunay mga kakulangon kung magisgotag mga panginabuhi, dunay mga kakulangon ba. Pero magisgotag relationship with God, our God, walay makulang na to. Gani nagingon siya sa Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi ni siya pa, si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang na to. Akong balikon sa Colossians chapter 2, verse number 10, Colossians 2:10, na ganun nga Bible, we are complete in Him. Ang buhay pasabot, kung maghisgotag about kanang gitawag spiritual life, mga kaigsunan, kumplito na ta dihas Ginoo. Amen? So, wala ta giluwas nga 90% lang ang giluwas sa Ginoo or 75% or 91 or 99%. Mga kaigsunan, 100% ang pagluwas nato. Amen? Kay bisag 99 ang gihatag sa Ginoo nato nga kaluwasan, napay 1% nga atong trabahoan. Pero salamat nga kikumpleto gyud sa Ginoo. So, kining gitawag eternal security of the believers. Usa ni ka dako kay mo ni usa sa atong mga haligi ba sa atong pag-alagad sa Dios. Mo ni usa sa rason ngano nga kita dili ta moundang sa pagpangalagad sa Dios. Tuod ni kay sa gibuhat sa Ginoo nato, iya tang giluwas. Ito ni siya eternal security tungod kay we are eternally secured. Ang buhay pasabot, gikan sa pagluwas sa Ginoo nato hangtod sa atong ikamatay, or amen, sabada mga kaigsunan, luwas kita sa hangtod. Dili kay luwas ta karon ugma wa pa siguro or katong hapon wa pa siguro, mga kaigsunan sa dihang giluwas ta, luwas kita hangtod sa hangtod. Ug matod pa sa akong mga amigo nga mga Pentecostal siya nga kuyaw po dahil sa inyong doktrina ay kuyaw man kay na inyong doktrina ay ingko dili man ni kuyaw mas nindot nini ang inyong hakay kuyaw ang inyong may kuyaw luwas ka karon sa hapon di na sa luwas purting kuyawa na. Amen.
Ayaw ka kuyawan ni nga mua. Kami, wa mi gikuyawan kay nindot kay ni nga mua. Di ka makuyawan when you are eternally secured. Amen? Mao na rason mga kaigsunan sa ako ang pagpangalagad sa Dios, daghan tag problema, daghan tag mga unsa diya, pero mulahotay ambot pasabot padayon tas pag-alagad sa Dios. Bisag daghan tag problema. Kaya kining problema po nato di man po ni maimpas. Mintras buhi pa ta, muginhawa pa ka, muginhawa sa nang problema. Ini kamatay nimo, patay na po ng problema. Di ba? Mora na iliso, mora ni nindot. Okay, so ngarita sa mga reasons why we are eternally secured. So doon ay mga pulo nga atong isgutan karon mga kaigsunan. Pulos ni mga letter P. Number 1, the promise or the promise of God. Saad sa Dios. So gimong tan-awon sa atong gibasa, siya nga, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, doon ay pangutana sa doon ay sa bago pa kong Kristiyano sa una, naigi dito mo ko nag-fellowship sa mga Pentecostal or Assembly of God, ingon na. Dayon akong gitudlo, akong gi-share nila nga di gid mawala ang kaluwasan. So gilalis ko gidebate ko sa ilang mga men. So, kadugayan, murag napildim ko sa debate ba, napildi ko. Ko bitaw, no, murag matangtang gid. Ang ipakita niya nga verse, kining Matthew chapter 7, verse number 21. Kinilang wa patay practice, or kining wa patay kay bolog unsa dining kuan. So matod pa din not mo ni gipakita nga verse, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, ingon siya tanawa. Wa patay siguro nga maluwas ta kay dili tanan. Sa ato ba kining yang gitudlo kini daghan man kay ta, dili tanan nato diri nga luwas. Wa pay siguro basig ikaw ang gitudlo ko. Basig ako or ikaw di ta inon tas Ginoo balibaran tas Ginoo I never know wa ko kailan nimo kay nga naman naama diri sa verse number 22 o 22 many will say to me in that day na ako daghang kuno Lord, have we not prophesied in thy name? Di ba nagwali pud mi sa imong ngalan? Di ba pinaagi sa imong ngalan we cast out devils? Among gipapahawa ang yawa tungod sa imong ngalan. In thy name you have done many wonderful works. Lord, tungod sa imong ngalan daghan mig nahimo. Tanawa verse number 23. Ingon na. And then will I profess unto them. Unsa gitubag sa Ginoo? I never knew you. Wa ko kailan ninyo. Yawa no. Bitaw no, siya wa pay siguro ngunang lahutay gitaber. Sige, lahutay dito. Apil po ko, tando po ko. Pero mga kaigsunan, kining bersikulo problema ni nako, ngano mo? Di data, wa pa din siguro atong kaluwasan. Kining mo siya, I never knew you. Pero pagkabasa nako sa John chapter 10 sa atong text mga kaigsunan, John chapter 10 verse number 27, my sheep. Ang pangutana, karnero ba ka sa Dios? Dili. Karnero. Amen? Karnero man ta sa Dios. My sheep hear my voice. Ang boy pasabot, ang ilahanan sa tao nga luwas, mangita ginagpulong sa Ginoo, musimba, mangita ginagsimbahan. May dili taga diri kinsa to, taga Siargao, taga diri. Kung dili mo iyahas Ginoo, karon di magsuroy-suroy lang gyud mo, Pero kay anak man mo sa Ginoo, karon nga time mangita gid mo pulong sa Ginoo kay mo na ilhanan nga ang karnero nga iyahas sa Dios, mangita ginagpulong sa Dios. My sheep hear my voice and my sheep hear my voice. Pero katong mga tao nga dili karnero sa Dios, adi gid to mga ningkamot og simba. Kamo ilahanan mo nga karnero mo sa Dios kay naaman mo diri. Amen? Ingon Bible, I know them.
Hibalo ang Ginoo na to, and I know them. Nga no mahadlok man gatong bersikulo nga ningon ang Ginoo, I never knew you. Wa ko kailan ninyo. Wa man tay labot ato. Kaya nga naman, para mo to dili karniro sa Dios. Kita karniro man to sa Dios. Amen? I know them. Dili lang kay nailanta sa Dios napag sunod. And they follow me. So ang ilahanan nga iyaha ka sa Dios, ang atong buhaton, dili lang kay maminaw ka sa tingog sa Dios, dili nagsunod ka sa Dios. Then tanaw 28. Money promise sa Ginoo, and I give unto them eternal life. Paliw ko pricks. And I give unto them eternal life. Ang promise sa Ginoo, gihatagan ta sa Dios og eternal life. Pamina mo, kining word nga eternal life, ang buot pasabot ana, that is the life eternal. Ang buot pasabot, mao niya ang kinabuhi sa Dios. Ang buot pasabot sa eternal, walay snugdanan, dayon walay katapusan. Wa may lain nga nakaangkon na maura man ang Dios. Kay tanan mga kaigsunan nga naay kinabuhi, gibuhat man sa Dios. Kinsa may nagbuhat sa naay kinabuhi, ang Dios. Nga diin kinabuhi niya, walay sunugdanan, walay katapusan. He is eternal God. Because He is eternal God, siya dunay kinabuhi nga dayon. Og ang nakalindot mga kaigsunan, ang Dios gusto siya nga kita mga tao makiguban ta niya ngadto kaniya sa eternal yun. Dili pwede nga makiguban ta ngadto sa Dios nga wala tay kinabuhi sama niya. God wants us to live with Him, so He give us eternal life. Eternal life. Saan is Ginoo na lo? Okay. Doon na tayo eternal life. Ang pungutan na ron, ganun saan man nato maangkon ang eternal life. Ang uban maingon sila, unya na nato maangkon pastor ang eternal life sa inikamatay na nato. Inikamatay na kuno nato. Kay kuno ang kinabuhi kuno nato, murag chiki. Karon naanay kanang gitawag, naanay amount pero wala pa masinsilyo Inikamatay, sinsilyo. Pero mga kaigsunan, huwag imong tanaw sa Bible, eternal life, the life of God, naana diri nato karon, mintras buhi pata. To mo na dili. And I give unto them eternal life. Tanawa, nasa detalye. 1 John chapter 5, verse number 11. 1 John 5:11. And this is the record. Unsa may record, unsa may pagmamatuod nga ang Dios naghatag na kanato sa kinabuhing walay katapusan, eternal life. Tando sa mo aron ta madali. And I give unto eternal life, and this life is in His Son, wala sa inahan. Amen. Ang kinabuhi nga dayon naa ni Jesus Christ. Wala sa mga patron, wala dito sa mga kaigsunan, naaragyo ni Jesus Christ. Mo nang si Kristo mo itong dawaton, sa dihang si Kristo imo nang gidawat, wala na'y lain pa. Nga makahatag na ito kinabuhing dayon, Jesus Christ. Tanaw verse number 12. He that hath the Son hath life, but he that hath not the Son of God shall not have life. Verse number 13. These things, kini mga butanga, gisulat ko kaninyo, kinsa may ang gisulatan, that believe on the name of the Lord, the Son of God. Mo na gisulatan, ang pangutanan, nag-believe ka, wala? Nito ka, wala? Nito. Yes. That, unsa it po yung purpose, that ye may know. Unsa may gustong may baluan sa Dios nato, that ye have eternal life. Amen? Christians, pamina mo, ang eternal life, maangkon na to, mintras buhi pa ka. Maangkon na ni mo, karon na ana diha. Ang pangutana, pastor, di na di ka mamatay, pastor. Di na di ta mamatay ka, na namatay eternal life. Mga kaikson, ang eternal life, wala gi butang drestong lawas.
Timani, doon ay part ang tao. Doon ay 3 parts ang tao. Number 1, doon ay siya spirit, then sunod soul, and then sunod body. Wala gibutang ang eternal life sa ato ang body. Wala po gihatag sa Ginoo, wala po gibutang diri sa ato ang soul. Kundi gibutang diha sa atong spirit. The Spirit of God, atong kinabuhi, Spirit mga kaigsunan, pinaagi sa Spirit of God, doon na tayo gitawag eternal life. Karon ang soul and spirit, dili man ni magkabulag. Amen? Dili man na pwede magbulag sila. So muna inikamatay na to, our soul and spirit, mga kaigsunan, kauban nga to sa Dios. Amen? Karon, inigbalik sa Ginoo, inigbalik sa rapture, ang lawas nga nabilin der sa minteryo or asang dapita ang lawas nga gipangdaoban o gipangkaon sa mananap, gipangkaon sa ihon sa ang maong lawas banhawon to sa Dios para ang atong soul and spirit dili ma-incomplete, makumpleto ra. Unya inigbalik ni Kristo. Mao nay rason nganong si Jesus Christ mobalik gyud aron sa paghatag nato og lawas nga gitawag resurrected body. Amen? So eternal life mangko na to montras buhi ba da? Og promise na sa Ginoo, og ang promise sa Ginoo dili na mo pakyas. So kung magisgot ang promise sa Ginoo about eternal life or kaluwasan, dili na pakyason sa Dios. Paminaw mo. Doon ay usa ka tawo nga ningon sa ko, pastor, gitikasan mo ko sa akong kasabot. Sabi kasabot niya, unsa may sabot? Pastor, mo ni porsinto nga iyang ihatag sa kuha, pastor. Wala man niya gituman iyang saad. Iyang Brad, sir, nga nung man ni mo gituman iyang saad, sir? Nisalig ba ako ni mo, sir? Ningon tao na, yung tao ningon siya nga, sir, nagsalig ba ko nimo? Ang iyang gisaligan ningon, asala nimo ngano nisalig ka nako? Tiya mo na. Napa ba diya? Paminaw mo, once nga ang Ginoo atong gisaligan, siya mo'y nagsaad na to, mga kaigsunan, mo na'y saad sa Dios na to, dili mamakak ang Dios. Ugon sa iyang saad, iyan ang tumanon. Amen? So, the promise, unsa may promise sa Ginoo? Ang promise niya nga tagaan na He gave us eternal life and He shall never perish. Dayon matod ba, no man shall pluck them out of my Father's hand. Walay makakuha nato gikan sa kamot sa kamot ni Kristo. Gikan pud sa kamot sa atong amahan. Walay makakuha gyud nato. Tanawa, unsa gingon diha sa Romans chapter 8 verse number 38 and 39. Romans 8:38 and 39. Matod pa ang Bible ng siya nga, I am persuaded that neither death, walay kamatayon, walay kinabuhi, walay mga anghel or mga punuan or principalities or mga kagamhanan or mga butang nga karon ania, mga butang nga umaabot or mga gitason or giladmon o bisag unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Pagkanindot na. Asa labet ang gugma sa Dios which is in Christ Jesus. Mga kaigsunan, salamat nga diin di gyud ta mahimulag gikan sa Dios. Amen. So, that is the promise. Then ikaduha mga kaigsunan, the perseverance of God. Pamina mo, wa ta maluwas tungod sa atong paglahutay. Kundili tungod kay ang atong Dios nga gisaligan mulahutay. May pagmulahutay gyud siya. Unsay iyang gisaad, iyan ang tumanon. Ug unsay iyang gingon, iya ginang himuon. Okay. So, the book of Philippians chapter 1 verse number 6, mao ni gibuhat sa Dios. Gino mo, being confident. Unsay atong pagkamasaligon ha?
in this very thing. Unsa man? That he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Paminaw, kinsa may nagluwas na to, be? Kung ako may inyong pangutanon, ang nagluwas na ko, Jesus Christ. Or God Himself, siya may nagluwas na to. He saved us. Amen? Yun sa unta niya pagluwas, giluwas ta niya pinaagi sa iyang pagpakatao pag-usab sa Titus chapter 3 verse number 5. Titus chapter 3 verse number 5. Iningan siya, not works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Mga kaigsunan, giluwas ta sa Dios. So, giyon sa man, siya mo'y nagluwas, siya mo'y nagsugod. Unsa iyang gisugdan, pagluwas na to. Okay, ang pangutana, kinsa may mutiwas? Matod pa sa ubang religion, ay ikaw mutiwas. Matod pa sa amigo na kong, nakaila na kong pare sa, nagkauban may sa table, katong naikasal ba? Tumutos Davao. Ang mga pastor dire, then mga pare po dire, pastor o pare, nagkauban may lamisa. Di, tapad mo ginis pare, ako siyang so, mao na magina itong kinaya, ma-witness mo gito, bisag pare, para, ako siyang gingnan. So, sir, kanang, sir lang ko ni mo, di lang ko mag-father kay, kanang, di man ka akong papa, apel ko ang ikuan, smile o kining komedya, kaya okay raman po siya. Ikaw, sir, para nimo unsa may katong gibuhat ni Kristo nga pagpakamatay sa cross, para unsa man to? Siya mo niya, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, mao ang pag-abli sa ganghaan sa langit. Kumaw ba? Kung sa ito pa, naluwas na ka. Siya wa pa nga naman, giablihan raman sa Ginoo. Kung sa may buhaton, muna nga kami, nangalagad mis Ginoo para magpadayon haron may makaabot dito sa balaygos Ginoo kuno, sa Ginoo gyud. Mintras abli pa kuno ang pultahan. Di ako po, ingon siya, ikaw kami, wala may, dili lang kay naabli, kung dili, naanagin mis Ginoo. Naanagin mis Ginoo. Dagam tag bersikulo nga giluwas ta sa Dios sa Titus sa John sa Ephesians chapter 2 verse number 5 imong mabasa diya, when we were dead in sins hath quickened us together with Christ. Verse number 6 tanawa, hath raised us up together and raise us up to and sit us and made us sit together. Dili kay ni abli rang pultahan, kundi nilingkod pag kita kauban ni Kristo. Muna nakanindot sa tuwa. Ang ila haigurang naabli. Muna mulahut ay gud, kalahut ay gud binta sa amli pa. Kung ang sir, sigurado ka makaabot ka dito, siya awa pa na siguro. Muna'y nakalahira na to mga kaigsunan. Kita, sila naningkamot pa nga, pero kita, toa na. So, ang buhay sabot, balik ka sa Philippians, kinsa may nagluwas na to? Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that He began a good work, salvation is a good work. Good work of our God, dili ato ang good works. Kadi man kita maluwas atong good works. Ang pagkaluwas, gitawag nagmaayong buhat sa Ginoo nga rin nato. Siya mo ay nagbuhat nga rin nato. Uy, kami na mo, kinini mao pwede, balik-balikon ginin ako pag-study with nga naman, mao ni makapalig-on sa akong Kristohanong kinabuhi.
Kay mo ingon man ang balang espiritu nga nganong imo mang ngano mo undang magagpangalagad nako. Unsa day akong unsa man day nganong imo mo kong gibalibaran nganong ang buot sa buot nako nga what ay rason nga mo balibad to sa Dios. Tungod sa kadako sa gibuhat nato. Now, he will perform it until the day of Jesus Christ. Meaning unsay gisukdan niya nato, giluwas man ta niya. Gitagatan ni kinabuhing dayon nga giluwas hangtod gyud na ang iyang pagtrabaho nga rinado, hangtod gyud na sa atong hangtod gyud na pagkamatay na to, hangtod gyud na di gyud na naa na gyud ta sa Ginoo. Bisag unsa nga klase mga pagsulay pamina mo, ang tinuod nga naluwas mga kaigsunan, bisag unsa nga klase nga pagsulay nga atong naagian mga kaigsunan makasurvive gyud na. Kay nga naman dili man kita mo'y nagtrabaho, ang Ginoo may nagtrabaho. Mabito na panahon ako, kita naman kita daghang problema no. Usay makahilak ta sa problema. Usay magtanaw ta sa kanon nato. Nganong wala manipulos mo ni kanon niya ang inununan sa buntag udto hapon buntag sud adlaw inununan naghapon. Primero pamahon nimo inununan og kanon pagkasunod kanon na sad og inununan. Balik ba bali-bali lang. Dayon ang imong inununan gibutangan nimo muna butangan nimo okra. Sunod ang imong inununan gibutangan na pog talong, gibutangan na sa og inununan gibutangan na sa batong. Ingon na ba? Ay kuan mo na. Sometimes okay to. Ay okay ra kaysa wa ta maluwas. Amen. Sa kabutang anong dili ta mo undang tungod kay naatay mga sufferings, doon natay mga unsa dia, mga pangitawos tong kinabuhi nga di taon ta gustong mitabo pero gitugot sa Ginoo mga hitabo. Why? Wala na magpasabot nga gibiyaan ta sa Dios. Wala na siya magtrabaho. Nagtrabaho gihapon siya pinaagi ana. Kay kita mga gahi mo tag-uhugod. Klaro kayo? Tuktok ka gali. Gahi gud. Tanaw ko na yung ulo, humok ba? Gahi kita guoy. Una nga tungod sa kagahi na tong ulo, balik-balik usahay ang ato ang mga panghitabo sa itong kinabuhi. Nga di man ta makakatog leksyon. Pero wa na magpasabot nga gibiyaan tas Ginoo. Ang Ginoo nagpadayon siya trabaho. Amen? Dili makapasin siya ang inahan o anak or ang inahan or amahan tungod sa kagahi ulo sa iyang anak. Pero ang Ginoo mga kaigsunan nagpadayon siya trabaho. Kaya nga noon saad man sa Ginoo, He began a good work in you, He will perform it until the day of Jesus Christ. Nagtrabaho paghihapon ng Ginoo diha. Muna nga gitawag perseverance tungod kay ang Ginoo mo'y nagtrabaho ana. Tanawa sa Hebrews chapter 12 verse number 2. Hebrews chapter 12 verse number 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sit down at the right hand of the throne of God. Tanawa ko say, the author, siya mo'y nagsugod, and the finisher, siya po'y tapos. Kaya kung kita mo'y nagsugod, dayon, di gina mo lahutay. Tinoona dili. Ang uban gali na to, maghilak ta mo, forward ta mo, hilag Ginoo. Pagkahuman wala na. Sa atas Ginoo, wala na ko nimo. Pagkahapon wala na. Why? Ang atong pagtuo mga kaigsoon dili mo lahutay. Pero dili na mo ibasihan sa Ginoo. Ang basihan sa Ginoo nganong giluwas ta niya because of our faith. Faith nato ngadto sa faith ni Jesus Christ. Napo? Ang atong pagtuo ngadto ni Jesus Christ tanawa gali. Galatians chapter 6 verse number 16. Ato na yung basahon. 2:16. Knowing that
a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Sige, nag-justify gali na to. By the faith of Jesus Christ. Kinsang faith? Dili ato ang faith. Kinsang faith gani? Jesus Christ. Even when we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith. Kinsa mang faith? Jesus Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Mga kaigsunan, because of that faith, we are justified. Akong balikon, ang pagtuo nagsugod si Jesus Christ. Ang motiwas po na Jesus Christ gihapon. Kami na mo Christians, how many times nga kita napakyas atong saad nga tos Ginoo. Nga sometimes guilty na magalita, di na magalita ganahan mo ampo tungod kay naulaw na ko ni mo Ginoo. Many times usaad tas Ginoo, many times. Nabi to sa kayang people karon ako gising sermonan ingkon siya nga pastor dili lang ko mo apil ng devotional sa dorm ba. Kung ano, ang gipangutan siya ano man, kanang nagdalas pulong sa Ginoo diya, mga kuan mo guna, kanang wala man nila gikanabuhi, paminaw mo. Uy, kung magpaabot pa ta, kini nagdalas pulong sa Ginoo, makinabuhi niya tanan, wa na'y magpabili na to diya sa pagtuo. Kami mga pastor ka, kung maingon mo nga, naamoy daghang mga, wa na sila magkinabuhi, daghan kayo mag-failures, oy. Ang pangutana kamo, wala may failures. Si David, wala failures. Si Moses, pulos na failure eh. Pero nganong maapiltas, nganong maminaw kitas pulong sa Ginoo, ang atong respect naasat wala tingali sa nagdalas pulong sa Ginoo, kundi naasa pulong sa Ginoo. Ang atong gipaminaw mga kaigsunan, pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Atong respetuhan. Salamat sa Ginoo, we are saved. Perseverance. Ang Ginoo mo'y nagsugod, siya sad mo'y motiwas. Kaya kung kita mo'y patiwason, di gid ta makatiwas. May lang to sugod. Nagkuyog ang Bisaya o ang Tagalog. Ibulong sila pagingon sa Tagalog, sugod! Ibig sulong na ba? Hindi kong Bisaya. Timpla pagkape. Sige, numinom pagkape. Uy, ganun, bakit hindi kayo sasali sa kanisa? Siya, nagsugod pa man ka. Muna nakatinindot sa Tagalog ano man ang Tagalog wala na nakigpinsing na, pero ang uban nagsugod pa, ang Bisaya nagsugod pa. Pero ang buot pasabot na ko mga kaigsunan, salamat sa Ginoo, we are saved. Ang nagsugod nag-start ang Ginoo, siya po mo motiwas. Then number 3, kining word nga predestination. Kining predestination, ito yung tanawon sa itong Bible, sa book of Romans chapter 29 o verse number 30. Tanawag gali, basahon na to. Romans chapter 8, verse number 29 o 30. Romans chapter 8, verse 29 o 30. For whom he did foreknow, tanawa, siya kuno ang nag-foreknow na siya mo nasa foreknowledge of God. He who also he did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might bring the first fruit among many brethren. Verse number 20. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Whom he called them, he also justified, and whom he justified them, he also glorified. Ang buhay pasaon,
Nahimon lang, we are predestined, ambot pasabot. Gikan sa imong pagkaluwas, predestined na kada nga diin mapareha kita sa image sa obisan. Di ba mo amen da? Ambot pasabot, dili orag lalisonon tingali nga malangita tungod sa tong kinaiya. Napa mo? Pero mga kaigsunan, ang Ginoo gikan sa atong pagkaluwas na anay iyang plano na mga mahimo confirm kita sa image of His Son. Muna'y gitawag, muna'y predestination na to. Naana sa hunahuna sa Ginoo sa tanang mudawat niya naana gina hangtod na sa atong kamatay. Amen. Kaya tanawa ra gani. Tanawa verse number. Akong balik ko na ha. Verse 29, Romans 8, verse 29. To whom He did foreknow, He also did predestinate. The word predestinate, ang buhat pasabot, hindi kayo ko kakon sa Binisaya. Sa insakto Binisaya, gilatid na. Di po mo kasabot ang latid. So, gitawag na siya kanang gitawag, murag plano ba? Plano na. Kung sa giplano, matuman ginang plano, ay nga na ba? Sa insakto Binisaya na. Latid naman gina. Ikaw ko sa liso na ko Binisayaro na ganang, di mo tata mga. Pero ang point na ko dire mga kaigsunan, unsay ka nang gisugdan sa Dios, or unsay gilatid na niya, unsay na plano na, iya ginang tiwason. Pareha na ito gihapon kaganina. Pero ang point niya, naa sa Bible, to whom He did foreknow, or He also called him to be conformed, tanawa, to be conformed to the image of His Son. Ang gikatakda. Hindi, saan mo kakuha ng gitakda? Basta kayo, ang buwan susabot nga, unsay na sulat niya nga, mahimot ang conform, maparehatas kinaiya ni Kristo ba? Kamo? Murang imposible yun na ba? With God, nothing shall be impossible. Kining ubang mga membro bito rin mga badlungon kayo, mga badlungon. Kung tinod mo nga luwas, mga kaigsunan, ini atubang na to sa Ginoo, mga ulaw bita ni. Pero manin niya, igor gito sa paghilak, Lord, salamat kayo, ang giluwas minimo. To be conformed to the image of His Son, that He might bring the first fruit among many brethren. Sa ito pa, kung si Kristo, maupo na kita. Dili tingalita mahimong Diyos, pareha ni Kristo, pero sa kinaiya, mga kaigsunan, maparehata sa the image of His Son. Kung sa una, di kayo ko katuoan na ba, pero bitaw no. Sunod, dapat yun. To be conformed to them. Verse number 30. Yun siya. For whom He did foreknow, He also did predestinate them. Also, whom He called, He also justified. Ako lang yung words sa He glorified. He also glorified. Dili kay gimatarong ta sa Dios, kundi gihimo po tang He also glorified. Okay. The word glorified, opposite na siya sa shame. Kanang gibo, boo, di ba? Sa basketball, boo, ana, di ba? Pero glory, meaning wow! Sa boxing pa na, money. Buat pasabot, money Pacquiao, gustong money. Meaning, grabbing, cheering, wow! Wala ka magpakaulaw kundi ang tao nga makakita nimo, wow! Yeah! You can see the glory of God in us. Mga tao, mga kaigsoon, magtanaw na to, paminaw mo, naani sabay, ang mga tao magtanaw na to, milang makita the glory of God, nga rin na to, kaysa na sa Ginoo, whom He did
gi-justified, He also glorified. Masabot glorified. Giboast ka ba? Sala? O gimaya. Lagi yung sa manang himaya. Sabi, di mo kayo, basta gimaya. Meaning, wow, makapakpak ka ba? Bangutana mo. O ikaw ka mo atos langit, pakpakan ka ka? Basig maingon na imong kaubang membro sa church, hala, nalangit day na, hala. Napa mo de ha? Hala, grabe yun na siya. Hala, kuyawan to, nalangit. Hala, lainay, na-appeal man din na. Pero ang Ginoo mo, pakpak, wow! Nga naman, ang glory of God, ang glory, wala dere sa tuwa, kundi the glory of God in us. Na-appeal lang ta. Partaker of His glory. Sige lang, di kayo mo kasabutan na, hindi abot sa langit, kasabot ni Tana. Amen? Okay, number 4. Perfection. Perfection of the believers. Okay, mo tanawon sa book of Hebrews chapter 10, verse number 14. Sige sa Bible, for one offering, Jesus Christ may nag-offering ano. For one offering, He hath perfected. Iya ko nung giperfect no, walay perfecto yun. Forever, kinsa man ni sila, them that are sanctified. Ang pangota, kinsa man ning them dere, walain kitang Kristohanon, we are sanctified. Ang gihimong perfect, kita nga mga gipang sanctified, gibalaan or gihimong santos. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Tanawa gali. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Sige sa Bible. And such were some of you. Ingon anak mo sa una. Yes, gutan dire, verse number 10. Mahitungod mo sa kawatan, palahubog, mga bayot, mga tungboy, mga mangilngilkil, nga dili kasulod sa gingarian sa Dios. Pero ginan niya din, pero ingon anak mo sa una, mga bayot mo sa una, mga kawatan mo, pero karon giluwas na mo sa Ginoo. Verse 11, tanawa. And such were some of you, but ye are washed. Kung sa'yo naangkon gali na to, gihugasan na ta. Christians, pamilya mo. Kung sa kadag ko, imong problema ron. Tanawan ng gibuhat sa Ginoo na to, we are washed. Kung sa kadako ang imong sala, you are washed. Gihugasan ta niya. But ye are sanctified. Kasabot mo ng word nga sanctified, set apart, or meaning gilain ba, gilain. Kung magbuhi kag manok, kini mga masakiton, kini wa kayo sakit, kini mga himsog, ingon na ba? Wa mo makibaw nga kitang mga Kristohanon, we are set, gilain tas Ginoo. Gilain na ta ba? Kini iyahanis ako ani. Wala magingon kini murag dili kayo. Kini dili pagdawat nato ni Kristo nga atong manuluwas kinasingkasing gyud nga nidawat nahimo dayon tang anak sa Dios iya dayon tang gihimong balaan. And ye are justified unsa man nga ngalan in the name of our Lord Jesus Christ. Perfect. John or Hebrews chapter 10 verse number 14. Tanaw, for by one offering hath perfected them perfected forever them that are sanctified. So, salamat sa Ginoo na, amen. Nahimutang perfect.
Then number 5, our position in Christ. Our position. Ang kahimtang na to. O sa itong kahimtang, 2 Corinthians chapter 5, verse number 15. Verse number 17, the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kanang word nga, therefore, if any man be in Christ. Ato nadunggan, kasagaran nga, you must receive Jesus Christ in Christ. Kinahanglan naak mo diha ni Kristo. Or kinahanglan si Kristo naa diha nimo, di ba? Pero huwag mong tanaw sa Bible, dili lang kay si Kristo naa nato, kundi kita mismo naa diha ni Kristo. Sa panahon ni Noah, mga kaigsunan, ang mga outside the ark, perish, nangalaglag ang wala kasulod sa arka. But those people who were in the ark, na dito sa ark, so man, they are saved because we are in. They are in, or they were in. Nasa sulod. Napa mo diya? Kita mga kaigsoon, wala ta sa gawas, naata sa sulod. Indo tayo. That is our position. Naata sa sulod. Wow. Christians, mao nang mag-faithful ta day. Mabita ako, pastor, nga nung sige kagwali, mahitungod sa drunkenness, mga kinabuhi nga, mga worldliness, mga kaiso, maulaw yung taon-taoy, naata sa sulod ni Kristo, sa sulod ta, watas gawas. Ang magpahimulos na to si Kristo, dili kay ang kalibutan. Mawitaw nga, pastor, nga nung magbuot mo sa kinabuhi nga, magkaraoke mo, magkaraoke, magbulrom, magbikini, uy, mga kaiso, para nas mga tagagawas. By the way, ako lang ipagkuhan sa inyo ha, kung magbikini, manggani mo labi ng mga babae, wala sa mga lalaki nagbikini, no? Diba? Laway ang bod. Ayaw lang, di man ganun mapugngan ka, magpakita gito sa iyong lawas diyan nga sexy. Ay lagi butang sa iyong profile, o ayaw gibutang sa iyong Facebook, ay mauwaw mo. Tinawag man kang naamo ni Kristo. Dahil mag-inom mo, I will survive. Ayaw gi-appeal na, ay lagi post sa Facebook. O magkanta-kanta pa mo diya, dancing queen. Pag-abot rin sa kan, abot lang. We are in Christ. Maulaw tao, we are in Christ. What is outside? Napa mo? Mauwaw ta. Napagod. Therefore, if any man be in Christ, naamanta in Christ, we are a he is a new creature. Sabot mo na, new creature. Ambot sa, bago ba? Ang atong karaang pagkatao, ang atong pagka-maimpirno nga pagkatao, daan to siya. Kini atong gisulob karon nga naatas kalibutan mga kaigsunan, mga karaan Pero na ay butang nga na-address sa itong sulod, nga gitawag og new creature, nga gitawag the nature of God in us, nature sa Ginoo, mao ni gitawag the holy God, the holiness of God na adiri nato. Gitawag pagpartakers sa pagkahuli sa Dios na ana diri nato. Mao ni atong isulob mo tayong kinabuhion. So, new creature naga. Ang atong makasala sa una, dili not counted na to siya. Karon iyahan na si bag-o na ta diha sa Ginoo. All things are passed away, behold, all things are become new.
That is our position in Christ. Number 6. Our position of the believers. Unsay position na to? Unsay na-possess na to? Angkon ba? Unsay atong naangkon? Ang atong naangkon, mga kaigsoon, sa John chapter 10, verse number 28-29, we have eternal life. Amen? Ato nang naangkon. We possess it. Naano din na to. Munang, ato tas langit, nga nung makaatong tas langit, we possess eternal life. Naangkon na nato ang eternal life. Di naman nato naangkon ang eternal life, diha ni Jesus Christ. Then number 7, kining word nga power. The power of God kept us. Nooy nag-amping na to. 1 Peter chapter 3, verse number 5. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, nga sumala siyang kaway kinutuban nga kaluoy, nagaanak na kanato pag-usab, ngadto sa buhing paglaom, pinaagi sa pagbanhaw ni Kristo, gikan sa mga patay. Mga kaigsoon, salamat nga naitabo na nato. Amen? Naluwas na ta. Then so number 4, verse 4. Unsa kan sa Bible 4? Gianak kita pag-usab ngadto sa panulundon nga dili madunoton. Wow. Undefiled, dili mahugawan. And that fadeth not away, dili mulubad. Di na tamabawag pintal, dili na tamabawag unsa dia, dili gud mulubad ang atong inheritance. Napagpakapin, reserved in heaven, gireserbar sa Ginoo para ninyo, para nato. Tinuod ni mga naalis Bible, mga kaigsunan. Tingali di pa ka mangita ani, pero pagka nang dayon na imong ginawa ito, murag lugos na ka makaginawa. Kini makahunaw na gani, ay salamat, duong na ko sa lig. Karon murag di pa man kayo ka, maayo pa man imong ginawa. Magkinaral lang sa tama. Pero reserved in heaven for you. Wow! Verse 5. Ang pangutaron, sigurado dahil mo, sigurado gina mo nga namo inheritance. Basig mawala nagikan ninyo. Pamina mo, ang nagkupot sa atong inheritance dito, dili kita. Dili ang pastor. Dili ang unsa pa dia? Ang nagkupot sa atong inheritance who are kept by. Kinsa nga power? Power of God. Kaya kung kita may magkupot, wapay 10 seconds, laglag na. Power of God through faith unto salvation. Tanawa, ready to be revealed in the last time. Mga kaigsoon, salamat sa Ginoo, we are saved. Not only we are saved, we are eternally secured diha ni Kristo. Kumusta ang imong kinabuhi? Pastor, daghang kong problema, yes. Huwag imong tanawon ang atong mga problema tanan naaras kalibutan. Pastor, dagham kong bayro nun, naara gihapon na sa kalibutan. Pastor, mo niya, naara gihapon na sa kalibutan. Pagkawa na to mga kaigsunan, impasta ng utang sa tindahan. Napa mo diha? Praise the Lord, we are saved. Do not take it to our blessed hope. O na, smile tayo. Ino na to ang demonyo atong ino ng yawa nga mayngon nga, loy kay ka, Kristiyano ba ka, pero daghang kay kagwan. Pero mga kaigsunan, sige lang. Langit man ta padulong, we are saved. And we are only saved, we are eternally secured. Nindog tang tanan palihog, salamat as Ginoo. Atong katahon mga kaigsunan, dili ka pabuntog sa mga pagpanulay or sabihin siya, yield not to temptation. Atong iduko atong ulo, ipingo atong mga mata. Are you saved? Naluwas ka ba? Pasalamati ang Ginoo diha. Diha sa imong gitindugan. Lord, thank you.
Are you eternally secured? Yes. Pasalamati ang Ginoo. Dayon, ina ang Ginoo, Lord. Unsay akong mahimo kay buhi pa man ko. Lord, pwede ba imo kong gamiton sa imong buluhaton? Istoryahan Ginoo, Lord, unsay akong mahimo sa buluhaton nimo. Pray that thank you, Lord, sa imong pagka-faithful sa imong kinabuhi. Wow, pagkanindot sa imong pulong o Dios, among balik-balikon kada adlaw. Ug una-unao na mo kada adlaw o Dios. Ngaon sa day kadako ang imong gibuhat sa imong kinabuhi. Lord, I pray, ikaw mag-bless panunay Ginoo sa mga Kristohanon. Nga imong giluwas, ikaw may nagsugod, ikaw sa mong human ani. Dalaygon ka sa mong kinabuhi, Lord. I-bless ang maong mga mensahe nga gikan sa imong pulong o Dios. Dalaygon ka sa mong kinabuhi, Lord. I-bless ang mensahe, bisan pa ang mensahe sa awit nga pag-awiton karon. Kami magpadayon sa pag-alaga din mo in Jesus' name. Amen.